Siguro nabalitaan nyo na sa sunod pong patampok o ng Miss Universe, edi dito gagawin sa atin. At alam ko marami po ang mga naghihintay niyan, lalo na yung mga magagandang babae at mga kalalaki mahilig sa mga ganda. Ay talagang inaantay itong patimpalak na ito ng Miss Universe. Nagandahan! Ito nakikita, narinig sa lipunan. Kagandahan! Napakalaga para sa mga tao ang kagandahan. Pero mag-ingat tayo sapagkat mayroong tatlong extreme na dapat nating tignan dito. Una, yung mga obsessed sa kagandahan. Yung patay na patay sa kanilang sarili kung tawagin yung mga narcissist, yung mga narcisos, yung umiibig sa sarili dahil sa kanyang kagandahan. Kaya ginagawa ang lahat ng bagay, ginagamit ang lahat ng paraan, anumang mga means na talaga naman kahit walang makain, basta makabili lang upang mapanatili ang kanyang ganda. Ang kanilang kinatatakutan ay ang pagtanda. Kaya gumagamit sila ng iba't ibang mga gamot, mga herbal, anti-aging. Pero mapipigilan ba naman ang pagtanda? Hoy, iguwang ka na. Tatanda ka rin talaga. Kalabaw lang daw hindi tumatanda. At meron din namang extreme na yung tinatawag nito ay kapabayaan. Ang sabi nila, wala akong pakialam kung sabihin ng tao. Basta itong natural ko, tanggapin nila, ito ako. Kaya ang nangyari, hindi naliligo, hindi nagpapagupit, amoy langka kapag nasa lubong mo, dahil may isang linggo nang hindi naliligo, at pag nagpapadudo ng bata, nilalagay yung kanyang didi sa balikat para makadudo yung bata dahil nagsusugal. Ito yung mga delikado naman ng mga taong wala nang paalaga sa kanya, ano man itsura. Tanggapin niyo ko, yan ang itsura ko. Pero mayroon din namang naniniwala ng kagandahan totoo, panloob lamang. Kaya wala kayong pakialam sa akin kung ano ang isusuot ko at itsura ko sa panlabas. Minsan, dahil hindi nga tinitignan yung panlabas na kagandahan, kahit ano lang suot, naka-short pants sa pagdalo ng pagsamba, hindi naman bawal yun. Pero inappropriate naman yata. Kailangan maging modest naman. Naka-chinelas, prayer meeting, sabi na, huwag kang manghatol, pastor. Huwag kayong manghatol dahil hindi mo nakikita yung kagandahan na sa aking loob. No, ito yung kagandahan na sa aking loob. Pero nakikita ba ng tao yun? Nakikita ba yun? Ang totoong kagandahang panloob, nakikita sa panlabas. Ngayon, ang kagandahang ito yung kinalulukuhan ng maraming tao. Dahil gusto nilang makakuha, makaanin ng mga respeto, paghanga, di ba? Yun ang kagandahang hangad ng sanlibutan. Ito ang mahalaga para sa tao. Yung tanong, ito bang kagandahang kinalulugdan ng Diyos? Paano naman kung pangit ka? Matutuwa ka ba na may patimpalak na pinakamaganda sa daigdig? Alam naman natin, walang maganda daigdig. Lumilipas taon lang. Ang binibilang, iba na namang Miss Universe. Pero kung talagang yan ay pagandahan, dapat, kahit si Elizabeth Ramsey, dapat naging Miss Universe na rin yun. Walang maniniwala, mag-walk out lahat ng magaganda. Kaya ngayong patimpalak ni Miss Universe, marami rin nag-walk out na mga hindi maganda. Mahirap naman sabihin yung pangit, Kasi totoo talaga, sa Diyos, ang kapangitan ng tao hindi nangit sa mukha. At hindi lamang sa panloob, kundi sa kanyang buong pagkatao. At ang kagandahan din ay hindi lang sa panlabas, kundi maging din sa panloob. Kaya ang kagandahang kinalugdan ng Diyos ay ang buong pagkatao. Nasa banal na kasulatan, mayroong turo dito ang Diyos kung paano natin makita ang totoong kagandahan. Na bagamat tungkol sa babae ito, mga kapatid, pero ang mga katangian ito ay pwede rin at dapat makita rin sa kalalakihan. Bagamat babae ang tinutukoy natin dito, pero hindi tayo exempted mga men. Dapat makita rin sa atin ang kagandahan itong kinalulugdan ng Diyos. Gusto niyo malaman? Buksan natin ang 1 Peter chapter 3
Meron tayong series, 1 Peter chapter 1 hanggang ngayon, nandito na tayo sa chapter 3. Mahaba-habang pagkat po ito. May ilang buwan na po tayong nagsiseries dito. Tingnan natin ang verses 1 to 4. 1 Peter chapter 3, verse 1 to 4. Ganito po ang sinasabi. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip, ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Minsan pa, Panginoon, tinuro niyo sa amin ang iyo pong kalooban, paano ito makamit at paano kami makapamuhay sangayon sa iyong kalooban. Ngayon naman, inihayag niyo rin ang kalooban na malaman namin kung ano po ang totoong kagandahang inyong kinalulugdan. Nawa nga po pagpalain niyo ang pag-aaral namin ito upang makita namin ang aming sarili sa iyo pong salamin ang salita ng Diyos, nang sa ganon makita namin ang aming kapangitan at ito'y mapalitan ng kagandahang iyong kinalulugdan. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Now sa ating teksto, ang Diyos ay naglalarawan ng kagandahang mahalaga para sa Kanya. At ito po ay nasa tatlong anyo, tatlong bahagi. At ang layunin dito, ang kagandahang ito ay upang akayin ang kanilang mister na hindi mananampalataya tungo kay Jesucristo. May kagandahan pala na makapag-akay ng isang hindi mananampalataya tungo kay Kristo. At ito ay gawa ng Diyos sa mga kababaihan. Una, mapapansin natin, ang kagandahang hinalulugdan ng Diyos ay makikita natin sa verse 1 and 2, ito yung kagandahan ng pagpapasako, submission to their husband. Ang sabi po, verse 1 and 2, muli kong basahin, gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Ang tawag po roon sa pagpapasakop ay isang dalisay na pag-uugali ng isang babaeng Kristiyano. Now, balikan muna natin ang konteksto. Ang sulat po ito ni Apostol Pedro ay isinulat sa mga Kristiyanong nasa kasalukuyang nag-aapoy na pag-uusik. Napakabigat ng kanilang buhay dito. Sila'y pinaghahabol ng mga laban sa Kristiyano na hindi naniniwala kay Kristo, at sa katunayan, sila'y naging laruan ng mundo. No? Sila'y hinuhuli, pinapatay, at mabigat ang pagpatay sa kanila. Sapagkat binabalatan sila sa kanilang balat, inaalis, at nilalagay at binibihisan ng balat ng tupa, tinatahi doon. Ang layunin, para habulin sila ng aso at sila'y mamatay sa kalalapat ng aso. At ang ilan pa, ayon sa kasaysayan, si Emperor Nero, ang mga Kristiyano ay nilalagay sa poste
at ito'y binubuhusan ng krudo at para sindihan. Kaya ang maraming poste papunta roon sa trono ni Imperyo Nero ay nagliliwanag dahil sa umaapoy ng mga Kristiyano. Ganun katindi ang mga pag-uusig dito. Kaya nga, si Pedro ay sumulat upang palakasin ang loob, i-encourage sa mga Kristiyano na maaaring nagtataka kayo kung bakit ganito ang dinadanas ninyo dahil sa inyong pananampalataya. At sinimulan niya ang sulat na ito sa chapter 1 na sinasabi, kayo ay mga hinirang ng Diyos. Kayo ay mga tinawag ng Diyos. Kayo ay mga banal ng Diyos. At kayo ay mayroong kayamanang nakalaan sa langit. Magtiis kayo. Sa inyong pagtitiis, dagdag ninyong panampalataya. Sa inyong panampalataya, dagdag ninyo ang iba pang mga katangian upang sa ganun, mapahiya ang mga taong umupusig sa inyo. At itinuro ni Apostol Pedro rito kung paano silang mamuhay sa gitna ng mga pag-uusig, kung paano silang mamuhay at magtrabaho sa kanilang amo ng mga malulupit hanggang sa umabot ang turong ito sa mismong bahay. Dapat sa inyong bahay makita pa rin ang kagandahan ng pagiging isang Kristiyano. At inunan niya rito ang mga kababaihan. Okay? Na ang pagiging Kristiyano natin, ang pinakamalaga rito ay sa ating bahay. Kung nakikita ito sa labas na tayo Kristiyano, di lalo pa sa bahay. Kasi kadalasan, yan po ang sukatan ng ating pagiging Kristiyano sa bahay. Kasi sa bahay kasi, malaya tayong magbulalas ng galit, malaya tayong magbulalas ng mga salitang hindi karapat-dapat. Kaya ang sabi ni Pablo, maging sa bahay, ang mga kababaihan na mayroong mister na unbeliever ay dapat makita ang kagandahang pagpapasakop. Pagpapasakop, sapagkat ito ay dalisay na ugali. So, ang layunin po rito, yung kagandahan ito, is to win their unbelieving husband to Christ. Ito po ang layunin po ng sulat na ito. Paano mo naman maatay ang mister mo kung hindi makita ang pagbabago sa iyo? Pareho lang kayo ng ugali. So, ang unang-una dyan ay kagandahang magpasakop sa mister. Kahit siya unbeliever or believer, dapat makita. So, sa mga tweet, ang submission, ang pagpapasakop, ay isang napakagandang mga ngaral. Okay? Hindi na kailangang magsalita si Mrs. Mismo sa kanyang pagpapasakop, nangangaral na sa kanyang mister. Mayroong malakas na tinig. Ang sabi nga, action speaks louder than words. Kaya nga, ang isang babae na nagpapasakop maging sa kanyang mister na binubugbog siya, aba, talagang nangangaral na ito. Tingnan ang sabi sa chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sarili asawa, kahit na ang ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Alam mo, kuminsan may time talaga na dapat magtamili muna mga busy sa bahay. Kasi kadalasan, ang napagsasabihan na nagger, hindi lalaki. Sino kadalasan napagsasabihan na nagger? Ang babae, natutulerete, yung mister, pati mga bata. Kaya hindi mo masisi mga bata kung umuwi alas 12 ng gabi. Kasi nga, tulog na si nanay pagdating, wala nang maingay. Okay? Ang mister din, kuminsan, ay nag-happy-happy sa labas, kasi kung maaga ka naman, imbis makapagpahinga ng isipan, puso, at katawan, sa nagnanag, hindi makatulog. Napupuyat tuloy si mister. Kaya nga, ang isa pong submission o pagpapasakop, ito'y kagandahang nangangaral. Nangangaral ng walang salita. Nangangaral sa mga mister na hindi marunong sumunod sa salita. Minsan yung Bible, nagiging nakakatisod para sa mga mister. Pero kung ipakita mo sa iyong buhay na ikay nagsasubmit sa kanya, mo ka na. Iyan.
Yan ang Kristiyano. Pero maningay, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba? At hindi lang yun, nanghihikayat pa ang kanyang buhay, ang kanyang ugaling pagpapasakop. Sa mga tweet, ang pagpapasakop po, ito'y kagandahang nakikita, hindi ito nakatakot. Alam naman natin, na ang pagpapasakop ng isang misis, nagmumula sa loob na nagpapasakop sa Diyos. Kaya ang kagandahan ng kanyang bagong pagkatao sa loob, nakikita sa panlabas. Hindi pwedeng panloob lang. Bahala na sa panlabas. Hindi. Kung ano yung panloob, siya nakikita sa panlabas. Kaya hindi natin pwedeng panghawakan yung tatlong extreme na yun. Okay? So, submission, ito'y beauty na nare-reveal sa harapan ng kanyang mga mister. Subukan nyo na lamang. Halimbawa, kung malamig na pag-ibigan yung mag-asawa kasi lumipas na ang 30 taon eh. Medyo malapit na kaysa forever, no? Tapos bigla kang nag-face na napakaganda. Kantang baro, tapos nag-lipstick ka dyan ng talaga namang yung puso na kulay itim, no? Tapos eh, nagpilik mata ka na parang pag nalaglagan ng langaw, tusok. Dahil sa haba. Magugulat yung mister mo. Pag ang nangyari dito, maaaring ma-inlove, maaaring ma-inlove. Pero paano na lamang kung ang submission ang nakita ng mister mo, hindi lang ma-inlove, mahihikayan pa. Saan ka ba ma-attend? Saan ka dumadalo? Ano na, totoo yan eh, sa buhay ko bilang isang pastor. Nung araw, mahigpit ako. Talaga namang legalistic ako sa pagpapatupad ng salita ng Diyos. Ganitong gawin nyo! Bawal yan! Bawal yan! Kaya yung kuya ko na nandun na, patay na. Nagtalo kami. Yung tatay ko nakikinig pala. Kaya noong kami nagtalo ng kuya ko, lasing siya. Ako hindi ba kung uminom na, lasing. Ilumabas yung tatay ko, sabi, "Diyan ka boy, kursahan?" Ano ba yan? Kursahan? Simula nun, di na ako inimikan ng tatay ko. Di na ako inimikan talaga, dahil sa pilitan daw. Pero, napag-isip-isip ko na, mali talaga ginawa ko. Kinaibigan ko rin yung tatay ko. May mahilig mag-iimas-imas ng manok din eh. Eh sa akin, bawal talaga yun, ang humawak ng manok. Kasi nga, masyado akong legalistic. Ito mga katapat dito, mga miyembro, hindi alam nila kung anong piso at saka 2 piso eh. Hindi nga alam pagkakaiba nun. Hindi nga alam paano pumuntahan ng Las Piñas kasi pinagbabawalan mo sila. Sinabi ko, sila Aura, sila. Hindi nga alam paano pumunta ng Quiapo dahil masyado ako legalistic. Wala silang alam dyan. Alam niyo, minsan, nagbabago sarili ko at hindi ako naging legalistic. Sabi sa tatay ko isang araw, "Ha? Tara! Kukuha natin yung manok mo. Ang ganda ng manok mo. Agad. Baby, ribay ko nga." Pero nangingilabot yung akin. Kasi nga, kontra sa doktrina ko yun eh. Masyadong legalistic. Tignan mo, mataba pa. Maayo ba? Lawas. Kasi tambo kami. Tamba! Galing itong ano. Ito. Hanggang sa, kung isa pa, sikat. Anong tawag dito sa kahit. Aba, yung tatay ko bilang nagbida na. Tapos tanghalian sabi niya, "Deng, ano mo dito si Isidro? Balik ang baka dito." Kalahin mo, bumili ng baka, dinudurang ko nangali. Eh dati, hindi ako pinapansin pag tanghalian. No, madaling salita, hindi nagtagal, may 1 buwan, 2 buwan, yung nanay ko, pag nag-pray, nakadlipa yun eh. Kasi siyempre, born again eh. Yan. Kaya ang pintas ng tatay ko, narapusto ding, lupad na po. Nandiyan na naman si Tudeng, dilipad na naman. Pero nung napansin niya na medyo bumaba ko, ang sabi sa nanay ko, "Deng, asa ba mag-preach ang atong pare? Buban ko. Saan ba nag-preach yung ating pare? Kasama ko."
Kanya minsan ang submission. Hindi lamang ito kalooban, kalubog-lubog sa Diyos, kundi ito'y nakikita at napipili ka niya. Hindi sa ating pursahang panalita na tayo ay magtakay ng tao. Ang tawag dito ni Pedro, isang dalisay na ugali, isang magalang na paglugar. Ikalawa, ang kagandahang kinalulugdan ng Diyos ay hindi lamang kagandahang pagpapasako, kundi kagandahan na panloob. Okay? Panloob. Tingnan nyo ang sabi sa verse 3 to 4. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapayas ng buhok. Now take note. Huwag kayong dumiretso dyan na bawal pala ang magsuot ng pangyas. No? Hindi pala pwede yun. Sa English yan, ang pagkakasabi, do not let your adorning be external. No? Do not let, huwag hayaan. Meaning to say, hindi nagpapakita o hindi nagpapahiwatig na huwag kayong magsuot ng panlabas na kaganda. Ibig sabihin, huwag lang ang panlabas ninyong kagayakan. Sabi, ang inyong kagayakan ay huwag lang, kung dadagdagan ko yan, maging panlabas na pagpapayas ng buhok at pagsusuot ng ginto at pagbibihis ng maringal na damit. Dahil kung bawal po ang ginto, ang alahas, dapat bawal din yung damit. Sabi diyan, pati pagbibihis ng maringal na damit, paano kung hindi mo pasusutin na magandang damit, ano po, labas nun? Abay na ba? Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, huwag lang maging panlabas. Verse 4, sa halip, ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakalaga sa paningin ng Diyos. Ano yung pinakamalaga sa paningin ng Diyos? Yung panloob na kagandahan na may kahinhinan. Mayroong pong kabaitan, kumbaga. Inner beauty, kaiba sa outer na kagayakan. Pansin natin kagayakan. Sa Bisaya pa na asyos, no? Ibig sabihin, maganda na ang suot, naglalagay pa ng kagayakan. Now, hindi ko naman sinasabing bawal na magsuot ng singsing, mayroon din ako eh. Bawal magsuot ng relo, bawal magsuot ng kwintas. Pero bakit yan sinabi na hindi yan ang mahalaga sapagkat karamihan sa mga tao ngayon kaya nagkukwintas dahil, ano? Wala siyang tiwala sa kagandahan niya. Di ba? Kaya ka magsusuot ng sobrang palabas dahil hindi mo tiyak na maganda ka. Kaya sabi ng Panginoon dyan, hindi naman pinagbabawal yun, pero ang bigyan nyo ng pansin ay ang panloob na kagayakan. So dito, hindi yung pinagbabawal. Mag-ayos ang buhok, tama lang. Paano kung naman marami ng lisa, gumagapang na yung puto sa balikat mo. Hindi ba ayusin yun? Kailangan paputol ka naman ng buhok. Now, dito sa panahon ito, ang buhok ng babae, mahaba talaga. Pero hindi naman nangulugan na pinagbabawal ni maikli. Ang pinagbabawal dito, yung mga babaeng walang pagpapasako sa mister, kailangan silang kalpuhin. Kasi yun ang sinabi sa Korinto na kung babae hindi nagpapasako sa mister, dapat silang kalpuhin. Kasi ang isang babae hindi nagpapasako sa mister, yan ay isang masamang babae. Kalagkarin. Kaya kung para makita ang babae yan ay hindi nagpapasako, kalagkarin, ay magpakalbo na siya para tuluyan ang makilalang ganun siya. Pero hindi yan ang ibig sabihin dito. Panloob, ang kagandahang ipinapakita, pinagbidiinan ng Panginoon dito. Panloob na kagandahan, sapagkat kung panlabas lamang at dahil sa lahas, alam naman natin, ano ibig sabihin ng pride yun eh. Pride talaga binibigis. Na makita ninyo sa Salmo natin pinag-aralan, chapter 71,
na naglalakihan ng mga mata ng mga mayayaman sa kanilang kayabangan at ang kayabangan nila ay pinupunta sa kanilang leeg. Yun po yung kahulugan nung maglalabit ka ng kwintas, talagang ma-pride. Pero hindi ko sinasabing bawal yan. Hindi ko may sabihin ma-pride yan. Kundi, medyo conscious lang sa sarili niya sa kanyang kagandahan. Pero hindi sinabing bawal. Ngunit, ang babae pong mayabang, ang ibig sabihin dyan sa madalang salita, kapag ang babaeng mayabang, kaya siya nagpapaganda para makapagpa-impress sa iba, gayong ang puso ang mas mahalaga sa Diyos. Kaya nga ang Diyos galit dyan sa mga babae na masyadong panlabas lamang ang pagpapa-impress. Alam mo, babae pagka nagpapaganda ng usapan, kailangan kasama na rin katawan, yung mga pakinding-kinding, di ba, yung mga kilos, di ba? Nakumakas ito. Pamili ka naman. Di ba? Talaga naman. Hindi na kailangan natin. Gusto kong tignan natin. Pasalan natin si ang Panginoon kung paano niya tinuruan si Isaias doon sa mga babaeng gano'n. Tignan natin. Isaias chapter 3 verse 16. Hindi talaga kagandahang panloob ang dala ng babae ito, kundi kagandahang panlabas lamang, pride. Kaya, nagagawa nila kung gusto nilang kilos. Isaiah 3, verse 16 to 24. Sabi ganito. Diyan na kayo? Isaiah 3, verse 16 to 24. Sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak ng babae ng Zion ay mapagmataas at nagsisilakad na may naghahabaang mga lieg. Ganun maglakad, no? Pagka ang babae ganyan maglakad, alam mo, nakakinding din yan, nakahailing din yan. Naalala ko pala yung nagwawal sa kasada na nakahailing, no? Kaya ang purban niya, gano'n na lang. Di ba? Kaya ba ganyan? Sabi, nagmamataas at nagsisilakad na may naghahaba ang mga liig at ang mga matang nagsisiira. Ang sabi dyan, na lumalakad na pakending-kending habang kumahayo at ipinapadyak ang kanilang mga paa. Hindi mo yung kayabangan ng babaeng panlabas lang ang kanyang binibigyan. Talaga. Pakending-kending tapos mag-irap yan ng mata, kinding-kinding. Ang kinding niya, medyo pinapadyak yung kanyang, para mapansin talaga. Minsan, gumagano yung balak. Narinig ng mga lalaki yun. Verse 17. Kaya, sabi ng Panginoon, sasaktan ng Panginoon ang baho ng ulo ng mga anak ng babae ng Zion. Na ilaluntad ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yon, ay alisin ng Panginoon ang mga hiyas ng kanilang mga paa. Kalahin mo, uso na pala yun doon, mayroong pusilas sa mga paa na ginagawa ngayon. No? Nakakalungkot mga Kristyano, mayroong kwintas yung kanilang mga paa ngayon. Tapos may mga bells. Dito. At ang mga hiyas ng ulo. At ang mga pahiyas na may hugis ng kalahating buwan. Verse 19, ang mga kwintas, ang mga pulseras, at ang mga belo, ang mga laso ng buhok, ang mga palamuti sa braso, ang mga pamigkis, ang mga sisidla ng pabango, at ang mga anting-anting, ang mga singsing, ang mga hiyas na pangilong. Nung araw pa pala yun, mayroong dito singsing sa ilong. Mga kapatid, ano yan? Bakit? Ginagawa ng babae yan. Nagpapapansin. Nagpapapansin. Sabi, ang mga damit na pamista, lagi may pista eh. So, ang mga balabal, ang mga kapa, ang mga pitaka. Pitaka ni Mami. Nanay Pacquiao. Sabi ni Pacquiao kay Sharon Cunita, ang iyong magiging katambal ay ang aking nanay, si Lincia. Tawanan sila.
Bakit? Kasi magkamukha kayo. Nanay ko. Sabat, sabi niya. Kasi kung anong mahal nung binibili siya kung ikaw ng bag, kaya din ibili siya. Ang totoo, nilalagay po ang pangalan. Ba? 23, ang maninipis na kasuotan. Puso mo yan, di ba? Ang pinong lino, ang mga turbante at mga pelo. Sa halip na may inam na pabango, ay kabulutan ang mangyayari. At sa halip na pamikis, ay nagiging lupit. Yun ang parusa ng Diyos. At sa halip na ayos ng buhok, kakalbuhin. At sa halip na pamikis na magaganda, ay pamikis ng damit sako. Kaya yan sa halip na ganda. Hindi nalulungkot ang Panginoon sa ganung panlabas na anyo lang. Bagamat kailangan magbihis ng tama, pero hindi para magyabang. Ay, kailangan panloob na maamo. Sapagat ang inner beauty is not for us, not for men, but for God. Sapagat yung panloob na kagandahan, yun ang nilikha ng Diyos sa bagong kapanganakan, sa born-again experience. Larawan ni Kristo. Kaya ang Diyos nakatingin sa panloob, ang tao sa panlabas. So ang layunin ng Diyos sa kagandahan nito, ay ganito. Halimbawa, ikay maganda. Ang kagandahan mo ay dapat nasa tamang layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? Ikaw mismo babae na maganda, o ikaw sa lalaki na gwapo, dapat dala mo yung layunin ng Panginoon. Ano yun? Pag lumapit ka sa mga tao na mababa sa iyo at nangangailangan, ang kagandahan mo yung ganito, naparito ako para tulungan kita. Hindi, naparito ako para bighaniin kita. Yun po yung layunin ng Diyos sa kagandahan. At hindi lang yun, naparito ako upang ituro kita kay Kristo. At hindi para ituro sa kagandahan. Na, at pinapakita rito mga kapatid, hindi iniutos ng Diyos na hindi magpaganda ang isang babae. Kailangan lang. Sapagkat kung hindi maganda ang misis ko sa aking paningin, aba, kung kaya ko pang magpalit ng iba, mas maganda kasi niya gagawin ko. Pero dahil hindi ako nababatay doon sa paningin at sa damdamin, kundi sa pag-ibig ayon sa kalooban, manatili sa akin kung ano man itsura niya. Pero hindi nangangulugan, pababayaan niya ang kanyang sarili. Misis ko, kahit ganyan ang mukha niyan, nagpapaganda yan, hindi para sa inyo. Para sa akin. Para sa akin yan. Marami ng pintas ang misis ko niya, dahil sa kanyang allergy sa mukha. No? Mayroon sabi na, mukha ng asawa mo, mukhang kurang. Ano sabihin ninyo? Hindi mapaghihita yung pag-ibig ko sa asawa ko dahil ang kanyang kagandahan para sa akin. At ang kagandahan, yan ang layunin. Hindi ako lumapit sa iyo para akitin kita, kundi tulungan kita. Ako lumapit sa iyo para ituro kita kay Kristo at hindi sa akin. Yun po yung tamang kagandahan na sinasabi ng Panginoon. Layunin ng Diyos, kaya ka mayroong kagandahan para makaakit sa mga wala pa kay Kristo. So mahalaga po ang kagayahan. Naway hindi ito magbigay ng makasanlibutang senyas. Okay? Sana hindi magamit ang kagandahan natin para sumenyas ng iba at pinatago natin kagandahan ni Kristo sa ating pagkatao. Dapat ang kagandahan ni Kristo na isang maamo, mahingin ang siyang makita sa atin. So yun yung ikalawa. Ano yung una? Ang kagandahang kinalugdan ng Diyos ay magpapasako. At ang kagandahang kinalugdan ng Diyos ay panloob na nakikita sa labas. At ang ikatlo, ang kagandahang kinalugdan ng Diyos ay kagandahan ng kabanalan. Verse 5 and 6. Ang sabi rito, sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae
na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kanilang asawa. Maraming kinalugdan ng Diyos na mga babae noon na hindi nakalista sa Biblia. Pero kinalugdan ng Diyos sapagkat itong mga babae ito, kanilang pag-asa ay sa Diyos, kaya naman sila'y nagpapasakop sa kanilang asawa. Verse 6, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon. Tinawag niya si Abraham na Lord. Ako'y natutuwa kay Dr. Felia sa Cebu. Natawag niya kay Pastor Nene, Boss. Boss talaga. Hindi tinawag niya Lord, but she called her husband Boss. Meaning to say, siya ay isang subject to her boss. And her boss, ang siyang kanyang pinagpapasabutan. Now, hindi ko sinasabi ng kayong mga misis, tawagin yung boss ng inyong mister. Kundi makita sa inyong gawa na kayo po nagpapasako mula sa panloob na may kabanalan. Ay sabi niya, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag ng Panginoon. At kayo ngayon, mga anak, mga anak ni Sarah, kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Kung kayo na'y gumagawa ng pagpapasakop ng kagandahan ito sa inyong asawa, anak kayo ni Sarah. Now, gusto kong i-elaborate pa ito. Ang sabi rito, ng kabanalan, ganito raw ang paggayak, ang pagbibihis ng mga banal na babae sa lumang tipan. Sa makatwid, hindi lang sa bagong tipan. Ito na yung binibihis ng mga banal na babae. Sila'y umaasa sa Diyos, kaya nagbibihis sila ng ganon. Sila'y nagpapasakop sa kanilang asawa. Hindi sa kanilang asawa, kundi sa kanilang asawa. At ito ang halimbawa ni Sarah kay Abraham. Now remember, si Sarah, minsan siya nagkasala tulad ng kasalanan ni Eva. Right? Alala niyo ba yun? Ang kahinaan ni Sarah ay tulad ng kahinaan ng ating magulang na si Eva. Bakit po nagkasala ng sadyaan si Adan? Dahil pinangunahan niya ang kanyang asawang si Adan. Gumawa siya ng hakbang na hindi niya pinalam kay Adan. Nakipag-usap siya, nakipag-converse siya kay Satan. Naka-disguise as a beautiful animal. Beautiful yun, ang sabi ron, kasi subtle, ibig sabihin, kasi hindi natakot si Eva. Ganyan din kung mag-approach si Satan. Hindi siya magpapakita aswang siya o kaya walking dead. Kundi siya ilalapit sa iyo as a friend, as a saint. At si Eva, nakipag-discuss siya. Nagdesisyon siya na hindi alam niya. At yung desisyon niya, ginawa niya. Na hindi na kailangang sabihin, may tingin na ni Mr. to yun. Hindi ko na kailangan paalam sa kanya. Kasi kami, hindi sila isipan namin. Yan ang katwiran ng mga babae. Pero according to the Bible, bago mag-desisyon, dapat magkasundo muna kayo mag-asawa. So, ano nangyari? Pinagalitan ba ni Adan? Sinisi ba ni Adan? Bakit di kumain? Kailan ikaw? Sobra ka na, hindi ka nagpapasako sa akin. No. Pinalitaan pa ng pagmamahal ni Adan eh. Anong ginawa ni Adan? Dinamayan yung kanyang misis. Alam ni Adan na once na kumain ka ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, mamamatay kayo. Pero mahal niya si Eva, kaya kumain na siya. Sadyaan niya ang ginawang kasalanan. Si Eva, natukso muna. Pero si Adan,
deliberate talaga, sadyaan. Kaya kay Adan, napunta ang kredito ng kasalanan natin, sadya. Kasi ngayon, hindi tayo nagkakasala, hindi natin alam natin. Yun ang kasalanan natin. Kaya ba natin, ni Adan natin pinanay. Ngayon, ano pong nangyari? Noong pinakinggan ni Adan ang sinabi ni Eva, nag-suffer sila mag-asawa. Nalayo sila sa Diyos. Hindi na maganda ang kanilang relasyon. Nagsisihan sila eh. Diba? At hindi lang sila nagsisihan, kundi sinisi ni Adan ang Diyos. Sinisi naman ni Eva, yung pinagmulan ng kanyang kasalanan. Kasi hindi naman sana siya ganito eh. Di ba karamihan sa ating gano'n? Hindi sana ako gano'n. E puntahan mo yung mga pinagmulan ng kasalanan, sabi niya ni Satanas siguro, umalik sa ibigay. Basta ako, nanatili akong ahas. So, lahat po na naging supling ni Adan at Eva hanggang sa ating panahon ngayon, minana natin ang kasalanan kaya tayo mamamatay. Salamat na lamang sapagkat hindi tayo binayaan ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang siya ang umako ng ating kamatayan sa impyerno, siya ang namatay sa krus. Upang sino mang sumampalataya sa ginawa ni Kristo, ay mapapatawad tayo. At katunayan si Kristo ay nilibing ang ating kasalanan, kumbaga, dinala niya sa impyerno upang sa impyerno i-deliver niya yung kasalanan mo magdadala sa iyo at siya muli na buhay. Nagpapakita ng sino mang sasampalataya sa Kanya, hindi na mapaparusahan sa impyerno bagpos siya ay mabubuhay kahit mamatay siya sa pisikal. Nilang ginawa ni Kristo. Kaya nag-usap po ang buong daigdig hanggang ngayon. Now, balik tayo kay Sarah. Kay Sarah, pareho lang. At maaaring pareho din sa inyo. Sa atin. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ikaw at ang iyong asawa ay magkakaanak. At ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Okay? Now remember, si Sarah dito ay 75 years old. I mean, si Abraham, noong pangakuhan. At si Sarah rito, minus 10, 65 years old. Lumipas ang 10 taon, hindi pa nangyari. Ang sabi ni Sarah, ito mo na, iniwan tayo ng Diyos. Sabi ni kakaanak na, magkaanak ako. Bakit hindi pa nangyari? Naku, Abraham, tulungan natin ang Diyos. Tulungan natin. Meron akong katulong dito, simula noong tayo nagpunta sa Egypto. Anong pangalan? Si Hagar o si Hagar. Sabi ni Hagar, papasok na sa kalabuhan niyo. Eh, legal yun sa panahon ng law of Kumarabi, ng time na yan. Sabi ni Abraham, o sige, hindi kayo makapaghintay. Kaya sinipingan ni Abraham si Hagar. At nagkaanak sila. Sino anak? Ismael. Ito yung lahi ng mga Muslim ngayon. Pero, ano nangyari? Ano naging resulta? Sira ang kanilang relasyon, sira ang kanilang lahi, may away, palagian, walang katapusan, magulo ang Muslim at ang mga anak ng Diyos. Sira. But, nagsimula ang submission ni Sarah. At dahil si Sarah ay nag-submit muli sa Diyos, bagamat tinawanan niya ang pangako ng Diyos na sa darating taon, magkakaanak ka. Napatawa siya. Matanda na kami, pwede pa ba yun? Walang posible sa Diyos. Kaya tinawag na Isaac ang pangalan ng anak nila dahil ibig sabihin ng Isaac sa Hebrew, tawa. Isaac. At dahil doon, itong si Abraham naging father of faith. Naging father siya, ama siya ng pananampalataya, lahat ngayon. Dahil sa submission uli ni Sarah.
Kaya rito, ang sabi rito, sino mang magpapasakop sa inyong mister, kayo ay anak ni Sarah. Ganito ang pagpapasakop ng mga babae na banal. Kagandahang walang paglipas. Mainhin at maamong espiritu. Ngayon, mga anak ni Sarah, kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi natatakot, anumang paranakot o tukso na dumating sa inyo. Kaya lamang lumalaban si Mrs. dahil alam niyang mayroong tukso sa kanyang relasyon. Pero sabi diyan, kung walang tao. So ano po yung kinalugdan? Nakagandang kinalugdan ng Diyos. Kagandang pagpapasakop, kagandang panloob, at kagandang kabalan. Marahil may magtatanong, paano yung pastor? Wala naman akong asawa. Ba tanong niya? O di kaya, paano yung pastor? Wala dito yung aking asawa. Hindi ba yan? Tanong nyo rin? Tanong natin na. But, whether you have no husband or your husband is not, wala sa piling mo, tandaan nyo palagi, as Christian, kasal ka kay Kristo. You are married to Christ, and that marriage walang katapusan. So therefore, ang iyong pagpapasakop sa mister mo kahit malayo o wala kang mister, ay mananatili ang iyong pagpapasakop, ang iyong kagandahan alang-alang kay Kristo. At hindi alang-alang sa tao. Gawin ang dapat na gawaing katwiran. Romans 6, verse 18 to 19. Ang sabi ni Pablo rito sa mga makasalanan na pinalaya, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Nagsasalita ako ngayon sa pamagitan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karamihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Now, ito po ay may kaugnayan sa ating relasyon, ang pag-aasawa. Kaya nga, ang marriage, ang pag-aasawa sa lumang tipan, sa unang pag-aasawa ni Adan at ni Eva, inilarawan ito sa relasyon ng Kristiyano kay Kristo. Kaya nga ang pag-aasawa, kailangan banal ito. Sapagkat ganoon din ang relasyon ni Kristo at Kristiyano o Iglesia ay banal. Kaya hindi pwedeng magsama na hindi kasal. Hindi kayo pwedeng magsama na mayroon kayong ibang asawa. Hindi pwede. Sapagkat ang relasyon ni Kristo at ang Iglesia ay banal. At ganoon ang simula ng unang pag-asawa, binanal ng Diyos yan. At hindi pwede mag-asawa kapwa lalaki at kapwa babae. Kundi babae at lalaki lamang sapagkat yun ang creation pattern ng Panginoon. And that cannot be. Hindi pwedeng sirain yan. Once na humigit ka, nagkulang ka sa pattern ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. Kaya whether you are single or biyuda o biyudo, ikaw ay kasal kay Kristo. Huwag kang magpaalipin sa kamunduhang isipan. Kundi panatilihin mo pa rin ang iyong pagpapasakop, ang iyong panloob na kagandahan at kabanalan na nakikita sa Diyos. Kaya ang araw na ito, hindi lamang sa babae, kundi sa laking lahat. Whether you are man, young people, you are married to Christ. Kaya dapat lang ipakita mong kagandahan yan
sapagkat tayo'y kasal kay Kristo. Kaya nga dapat sa iglesia, dapat maging masunurin ang lahat ng naririto. Dapat walang division, walang pait, walang usap-usapuan, walang sira-siraan, sapagkat yan ay nagpapapangit ng bride ni Christ. Kinamatayan ni Kristo ang layuning ito, na makasal sa Kanya ang mga Kristiyano. Tapos sisirahan lamang dahil sa mga pride at pansariling interes sa buhay. Panatilihin natin kagandahan na kinalulog ka ng Diyos. Pahalagahan ang kagandahan natin nasa Diyos. Ano bang pagpapaganda mo ng iyong sarili? Gaano mang kamahal ang ginamit mo? Kung wala po ang totoong kagandahan, kagayakang kinalulog ka ng Diyos, lahat yan ay pawang maruming basahan lamang. Kaya hangarin natin na mapanatili natin ang kagandahang kinalulog ka. At kung ikaw, wala pa sa kagandahan ito, panawagan ko sa iyo, isuko ko ng buhay mo. Pagkaroon ka ng tamang relasyon kay Kristo upang kagandahang makikita sa iyo ay hindi kagandahang panlabas lamang, kundi kagandahang gawa ng Diyos kay Kristo sa iyo. Magsuko ka ng buhay. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Minsan na naman tinuruan niyo kami. Paano po namin mapanatili ang ganda ninyo na aming taglay mula sa aming puso, mula hanggang sa panlabas naming pagpapasakop ng may kabanalan, sapagkat kung walang kabanalan, hindi namin makikita ang inyong mukha. Kaya Lord, magpatibay kayo, magpalakas kayo ng inyong mga tao. Na sana Lord, iingatan namin ang aming relasyon sa inyo. Wala man ang aming asawa rito, wala man kaming asawa, sino man dito, Panginoon, sila po ay kasal sa inyo, mapanatili ang kagandahin. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.